di-discuss natin ngayon ay ang integration of shadow. So, ano daw mangyayari kapag na-integrate mo na yung shadow mo? Ito kapag na-integrate mo na ang shadow, concept mula sa Carl Jung, hindi ibig sabihin na nawala na ang dark side mo. Ang nangyayari, kilala mo na siya at kontrolado mo na siya. So, lifetime tong integration kasi pwede ka pa rin bumalik kahit sa dati mo na reactive, emotional, impulsive, yung mga ganyan, or sinosuppress mo, di ba? Huwag ka maniwala dun sa talagang sinasabi nila na integrate na nila, heal na sila. Well, heal ng bahagya. Wala naman totaling heal kasi hanggat buhay ka, syempre may makakasalamuha ka na magpapatrigger sa'yo, pero may control ka na, di ba? So, yung totally heal na sinasabi nila na sa shadow, hindi totoo yan. Lifetime kasi yan Gaano mo ba ka mapapanatili yan? Kahit nga yung mayayaman mine-maintain nila kayamanan nila, di ba? So, same lang din yan. Mas buo ang pagkatao mo. Ganito ang mga magbabago. Mas buo ang pagkatao mo. Hindi ka na good side lang o bad side lang. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo talaga yung sarili nyo para matanggap mo yung good side mo at bad side mo. Tanggap mo na pareho. Kaya mas authentic ka. Hindi ka na nagpapanggap para lang magustuhan ng iba. So pagka ayaw mo mag-associate sa tao, hindi ka nag-associate, nagiging authentic ka sa sarili mo. Pero hindi naman ibig sabihin disrespectful ka. Nakikita mo lang talaga na ayaw mo na mag-seek ng approval, ayaw mo na mag-people please. Kasi nga, pagka ginawa mo yan, binibetray mo yung sarili mo kung ayaw mo naman talaga, di ba? So, ganun naman nangyayari niyan. Matatanggap mo yung good side at bad side mo. Pati nga yung mga nararamdaman mo Siyempre, kunwari, may naramdaman ka na emosyon, anxiousness, jealousy, inggit. Meron pa rin yan, pero kaya mo na siya makontrol. Pero may technique dyan Yun, panoorin nyo lahat ng clip ko na walang permanente, single individual lang bawat isang tao na nagsosurvive. Magkaiba kayo ng katawan, sarili mo lang control mo. So, pag nandyan na kayo sa kamalayan ng self, ibig sabihin self lang mahalaga, walang external relationship outside sa self, is hindi ka na mainggit sa ibang tao. Sure, maiinis ka pag na-trigger ka, pero marirealize, parang nagsasayang lang ako ng oras dito, kahit ano pang gawin ko dito, wala rin mangyayari. Kasi yan yung perception niya sa akin, hindi mo na mababago. Actually, zero na nga tolerance mo dyan sa mga tao na i-exploit ka or hindi maganda treatment. Kasi nga, 'di ba, sa first impression last. So pag lumabas yung unang red flag, alam mo na, 'di ba? Parang ganito 'yan. Kuwari ikaw nagkagusto ka sa lalaki or babae. So, ito nagkagusto ka. Tingin mo ba mawiwin pa ba 'yon? Hindi, 'di ba? Kung ayaw ka. Kaya wag mo na ipilit sarili mo. Hindi lang 'yan sa kagustuhan sa opposite gender In general 'yan sa tao, sa kaibigan, sa mga tao na nakakasalamuha mo. Malalaman mo 'yan dahil sa behavior nila Kahit nga yung mga sales lady or kahera, makikita mo kung gusto ka yung natutuwa na makausap ka. Kasi nga may category nga sa utak, 'di ba? So hindi mo na kailangan kumbinsihin yung ibang tao. Mga tao na magustuhan ka. Mag-move on ka na lang talaga. Kasi kung may mawawala, may papalit. Ito, pangalawa, mas may control ka sa reaction mo. Dati kapag may trigger, galit, selos, inggit, automatic ka nagre-react. Ngayon napapansin mo na, shadow ko to. Mas nakakagawa ka ng conscious choice. Kasi yung trigger na yan, bakit ba ako natitrigger sa tao na to? Now, hindi naman lagi yan kasalanan mo. Kasi minsan ganito yan
paniwalaan mo talaga yung nararamdaman mo. Kasi sa, di ba yung mga spiritual communities, parang sinisisi nila yung sarili na parang kasalanan mo lagi pagka ano, di ba? Hindi naman ganun kasi nagpo-project din yung ibang tao sa iyo eh. Now, kailangan may discernment ka. Ito bang nararamdaman ko? Bakit ko nararamdaman to? Projection niya siguro to. Kuwari, sinabihan ka na tamad-tamad mo or yung kuri-kuripot mo. Siyempre, makakaramdam ka ng ano niyan, parang naiinis ka, di ba? O, tingin mo kasalanan mo yon. Hindi, di ba? Projection niya yon dahil hindi ka niya magamit. So, minsan, mag-isip din kayo. Yung iba kasi mga sa spiritual community, sinisisi self na lang parate. Interconnected tayo, nagpo-projectan tayo, di ba? So, kailangan may discernment ka. Tapos sabihin, ay, projection niya lang yan. Hindi naman ako yan eh. Kilala ko naman sarili ko eh. Kaya nga pag kilala mo sarili mo, hindi ka masasaktan talaga sa mga sinasabi nila. Kasi nga, yun yung version nila sa utak mo. Kesyo good side yan or bad side, yun pa rin yung version nila sa utak mo. Kaya nga lagi ko sinasabi, wala silang kinalaman sa'yo. Wala silang kinalaman sa'yo. Yes, totoo yan. Kahit yung good version mo sa utak nila, kahit pumabor sila sa'yo, wala pa rin silang kinalaman sa'yo. So, number 3, mas kaunti ang projection sa ibang tao. Yung mga kinainisan mo sa iba, madalas reflection yun ng tinatago mong traits. O, yan yung sinasabi ko. Kung nag-project yung ibang tao sa'yo, pwede ka rin mag-project sa kanila. Kuwari, naging judgmental ka. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo yung sarili nyo para matanggap mo yung good side at bad side mo. At makita mo rin yan sa ibang tao. Matatanggap mo rin yung good side at bad side nila. Dahil naiintindihan mo, wala namang kinalaman sa'yo yan. Projection lang nila talaga yan. Tsaka insecurities, diba? So, ayan madalas reflection yun ng tinatago mong traits. Kapag integrated na, hindi ka na madaling matrigger o mag-judge. Kasi yan judgment na yan. Galing yan sa sa insecurity. Kuwari, natitrigger ka, diba? Natitrigger ka, bakit ka ba natitrigger? Kasi nga, insecure ka, diba? Hindi ka komportable sa sarili mo. Kasi nga, hindi ka integrated. Hindi mo minahal yung good side at bad side mo. So, ito, pang-apat, lumalakas ang confidence at self-respect. Hindi na nakadepende sa validation ng iba kasi kilala mo na sarili mo. Kahit yung hindi perfect. Oo, yan nga yung sinasabi ko kanina, di ba? Na kapag kilala mo sarili mo, kahit anong sabihin nilang good side ng version mo sa utak nila, wala kang pake, di ba? Yes, kahit pumabor pa sa'yo. Kuwari, ang bait mo. Kilala mo nga sarili mo, mabait ka naman talaga, which is totoo. Sinabihan ka mabait, wala kang pake kasi wala namang kinalaman sa'yo. Kilala mo lang sarili mo, wala pa rin talagang kinalaman sa'yo. Now, dyan napapasok yung hindi ka makokontrol. Kasi di ba yung shamings, tsaka praises and criticism, lahat yan for control. So kapag inuto ka, sinabihan ka ng mga magagandang version sa utak nila tungkol sa'yo, ikaw naman, lumaki yung ego mo, yung ulo mo, nauto ka, di ba? Tapos, ginudge ka or criticize. Ikaw naman, nasaktan ka, nagpaka-depress ka. Mabilis ka talaga mauto kapag hindi ka integrated. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, panoorin nyo lahat ng clips ko. Mapagpalaya yun kasi self-control yun Lahat ng mga sinasabi ko dun sa clip, as in control, yung self-control, tsaka yung nature ng buhay. Na walang permanente, lahat panandalian lang. Kung may mawawala, may papalit. So, tapos walang external relationship outside sa'yo. Yes, totoo yan. You and you, self lang hanggang kaduluduluhan talaga. Wala naman talagang external relationship. Kahit makipagrelasyon ka dyan sa nanay mo, kapatid mo, both kayo may pakinabang. Kasi kung wala ka napapakinabangan, is
walang relasyon na mangyayari. O debate na naman diyan, sasabihin ano, na-exploit siya dahil yung feeling kasi na ganun, kasi hindi mo mahal sarili mo, nagpapa-exploit ka. So, mahal mo yung may benefit ka dun sa pang-e-exploit, 'di ba? Kasi hindi mo nga mahal sarili mo, nakinabang ka pa rin dun dahil mababa self-esteem mo. Actually, may technique dyan eh. Lumayo ka sa mga tao na bad influence. Tsaka ikat mo na yung mga tao na kauna-unahan palang lumabas na yung red flag. Kasi hindi mo na mababago yan eh. Tapos yung mga reklamador, tapos huwag ka na manood ng mga palabas na negatibo, lalo na yung balita, tsaka yan sa social media. Yung mga influencer, huwag mo na panoorin yan. Kasi pare-pareho lang naman yan eh. Ito, ako, influencer din ako eh. Pero may aral ka na pupulot dito. Actually, digest nyo lahat ng clip ko dyan. Imposibleng hindi ka pa magising, di ba? So, yun yung di ba? Yun yung technique. Ikat mo yung mga tao na hindi mo nakikita yung reflection sa sarili mo. Ibig sabihin yung relasyon mo sa sarili mo or tinatawag na self-love. Kung hindi nila nire-reflect yung pagmamahal mo sa sarili mo, huwag ka na mag-associate dun sa tao na yun. Ikat mo na, di ba? Kasi hindi mo nakikita yung pagmamahal mo sa sarili mo sa kanila eh. Kunwari, pangit trato nila sa'yo. Nagsisinungaling. Tapos, ini-exploit ka, di ba? Hindi, kasalanan mo kapag nagpagamit ka, di ba? O ito, 4, lumalakas ang confidence at self-respect. Hindi na nakadepende sa validation ng iba kasi kilala mo na sarili mo. Yan nga yun, di ba? Yung magiging confident ka na kasi yung pagiging mahiyain mo dati, sinoppress yan sa lipunan kasi nga, di ba? Ang inaano lang nila yung sunod-sunuran, yung people pleaser, validation seeker. Ibig sabihin yung papabor lang talaga sa lipunan, yun yung ayaw nila ng confident kasi arrogante nga, di ba? Actually, itong pagsasalita ako, mukhang arrogante to, pero confident lang din naman to. So, pag nakarinig sila ng ganito, yung mga ganyang boses, feeling nila, arrogante ka na. Kasi sasabihin sa'yo, mayabang. Yun kasi yung mga sasabihin kapag confident ka eh. Mayabang or arrogante. And confident, komportable ka lang sa sarili mo kasi nga kilala mo sarili mo. Yun naman ang root cause nun eh. Siyempre, wala ka naman papatunayan. Tsaka magkaiba kayo ng katawan. Wala naman kinalaman yun talaga yan sa'yo. So, bakit mo palilimitahan sarili mo, no? Sa silence mo yung sarili mo para magkaroon lang ng peace. Ayaw mo magsabi ng no kapag ayaw mo talaga. O kung ayaw mo magsabi ng no, para maging confident ka pa rin, gray rock method. Okay. Sabay unti-unti nang alis. Understood na yun, di ba? Kung gusto mo ng safe na technique, ganun, soft ghosting or gray rock method, tawag dun eh. May kausap ka, nafe-feel mo, ayaw ka naman talaga, nakikipagplastikan lang. O di, okay. Sabay, unti-unti ka nang umalis, di ba? Number 5, nagiging source ng power ang dating tinatago. Halimbawa, ang galit nagiging assertiveness. Ito yung nako-convert siya. Ang pagiging selfish, nagiging self-respect. Totoo yan. Siyempre, pagka makasarili ka, nirespeto mo rin sarili mo kasi inuuna mo yung sarili mo. Actually, yung self-love, selfishness din yan eh, talaga eh. Kasi nga, nakafocus ka sa self-mastery, tsaka self-improvement, tsaka yung best version mo. Pero, ang kagandaan nito is, hindi ka nang gagambala ng ibang tao. Tsaka, nakakatulong ka sa ibang tao. Kasi nagiging influence ka, di ba? Good influence, hindi bad influence. Nakikita ka ng ibang tao na umaayos yung buhay mo, yung health mo, yung katawan mo, finances mo, relationship mo sa community, di ba? Yung pakikipagkapwa-tao mo, pakikipag-usap mo sa mga tao sa paligid mo,
regardless of any walks of life, di ba? Kesyo mahirap man yan, or mayaman, or kahit pa presidente, di ba? Tapos mawawala din yung mask mo. Kung dati, ganito mangyayari sa inyo yan. Kung, di ba dati may barrier ka, ayaw mong pumasok sa mga shop na mga Coach, Louis Vuitton, mga ganyan. Pag integrated ka, wala kang pakialam dyan, papasok ka. Kahit naka-t-shirt ka lang or ano, ginagawa ko yan ha. Kasi nagtitingin ako ng ano, para may idea ako. Tapos nakikita ko yung mga gamit dun. Ay, hindi naiiba to sa Nike, mga Lacoste or ano. Which is totoo din naman, kasi brand lang talaga binayaran dun. Lahat naman yun ginawa sa China eh. Kaya nga malakas din loob ko eh. Minsan nga sinusukat ko pa yung relo na mamahalin. Nagiging source, ang pagiging selfish, nagiging self-respect. Ang ego, nagiging healthy identity. Kasi nga, balanse ka na, di ba? So, yung tingin mo sa sarili mo, di ba yung ego yun eh. Tingin mo sa sarili mo is high value. Binavalue mo yung sarili mo. At the same time, nagiging balanse siya. Kasi nga, kung gaano mo ka taas tinitingnan sarili mo, pinapa-experience mo rin yan sa ibang tao. As in, yun yung unconditional love. As in, yun yung biruin mo. Pina-experience mo kung gaano mo kamahal sarili mo sa ibang tao. At ito pa twist niyan, hindi ka ginagawa mo lang siya dahil gusto mo, walang kapalit. So, totoo yung unconditional love sa self Ibig sabihin yung ikaw nagbibigay. Pero yung relationship nga na long term, yung mga ganyan, external relationship, transaction yan. Maging honest naman tayo dito, walang unconditional love. Kasi mauubos ka niyan, di ba? Papakainin mo or ano, di ba? Maging honest tayo dito, wag tayo maglokohan. Pero yung pakikipagkapwa-tao, usap-usap lang naman yan. Wala namang money involved dyan or labor na involved. As in yung kakausapin mo yung may kapansanan, bata, matanda, pantay-pantay kahit nga may status presidente. Yun yung unconditional love. Walang discrimination. Kahit anong kulay pa ng balat. Kaya nga illusion yung ganyan di ba? Pag na-integrate mo yung sarili mo, magiging God ka talaga. Kasi, biruin mo, actually si God ka naman talaga. Hindi magiging, babawiin ko na, ikaw talaga si God, papanindigan ko yan. Which is totoo naman talaga, ikaw si God Nilalayo mo pa si God sa'yo, ikaw rin yun. Biruin mo, pag trinato mo ng mabuti sarili mo, pinaranas mo sa ibang tao. Meron pang ibang mga tao may iiyak talaga. Meron akong naging pasyente niyan, umiyak talaga. Parang na-miss ako. Parang ganun. Totoo yan. Ito, number 6, mas balance ang ego mo. Hindi ka na sobrang taas, arrogant o sobrang baba, insecure. Alam mo kung sino ka pero hindi mo kailangan patunayan palagi. Yun nga kasi nga wala nga silang kinalaman sa'yo. Projection lang talaga. Kahit naman ikaw nagpo-project ka rin sa iba kung judgmental ka. Pero kung focus mo lang sarili mo, wala kang pake, di ba? Magkakaroon ka lang ng pake pagka ginugulo ka na, di ba? Kuwari yung nangungulit, tapos lapit na lapit sa'yo kung ano-ano pang gagawin, di ba? Pero real talk, hindi ito one-time achievement. Ito sinasabi natin. Kaya huwag kayo maniniwala na may nagsasabi healed na raw. Nakakatawa yan. Marami kang makikitang ganyan, promise. Ito ang signs na healed ka na. Well, hindi totoo yan. Hindi ito one-time achievement. Wala nga perfecto, di ba? Parang sinabi mo na ayaw mo na matuto, di ba? Dahil ikaw na pinakamagaling. Well, kung yan yung iniisip mo, mas marami ka pa talagang hindi natututunan. Which is totoo naman talaga. Nanonood pa nga ako ng mga ibang influencer dyan. Yung tingin ko may mapapala ako, di ba? Natututo rin naman ako sa kanila. Hindi porket nag-share ako dito, ititrato nyo akong master or guru. Mag-isip-isip din kayo para sa sarili nyo, di ba? I-digest nyo lang yung mapapakinabangan nyo.
Ako nga rin, ganyan ginagawa ko. Nanonood pa rin ako ng ibang influencer eh. Oh, bago sa akin to ah. Oh, ano to ah, yung law of attraction. Interesting to. O inaral ko, di share ko sa inyo. Same din siya sa self-fulfilling prophecy din pala. Biruin mo, panoorin nyo yung last na clip ko na ano, about sa manifestation. Hindi siya naiiba sa self-fulfilling prophecy kasi kung anong pinaniwalaan mo sa sarili mo, kuwari, pinaniwalaan mo, puging-pugi ka sa sarili mo, di asta mo di yung kilos mo, salita mo, swabing-swabe, feeling pogi, di ba? O kung wari, gandang-ganda ka sa sarili mo, di ba? Yun lang naman talaga yan eh. Kung ano mo tinitingnan yung self-image mo. Character. In short, character na pinili mo. Kuwari, itong character na pinili ko, rapper. Di mag-aastang rapper ka, di ba? O doktor yung yung character na pinili ko. So basically, yun lang din talaga, 'di ba? Tapos iaayon mo dun sa feeling na paano i-project yung ganong character. Now, ang kagandahan sa self-love or shadow integration, pagmamahal ng good side at bad side mo is ang mangyayari dito is mataas yung standard mo sa sarili mo. Ang twist pa nun, walang kinalaman sa ibang tao, 'di ba? So yung kilos mo talaga on point, hindi wala kang yung insecurity na nakukuyakoy. Tapos sabay yung kamay yung parang tense na tense, tapos nanginginig na boses. Wala ka niyan kasi nga komportable ka na nga sa sarili mo eh. Parang ang maganda sa self-mastery kasi para siya talagang RPG game. 'Di ba yung player na naglalaro ng character dun sa avatar dun sa RPG game. Focus lang talaga sa sarili, mag-upgrade ng skills, makipag-socialize para meron siya makuhang upgrade. So basically, continuous process talaga to. Tong integration na to kasi nga hangga't buhay ka, continuous ang learning. Tsaka hindi mahihinto ang pag-upgrade mo or expansion ng awareness, 'di ba? Pwede nga bukas kung gusto mo mag-venture ng skill. Kung interesado ka, pwede mong gawin, 'di ba? Kuwari gusto mong maging encoder or hairdresser or kung vlogger, mag-i-invest ka ng oras tsaka energy para dun sa skill na yun. So, kung gusto mo, pwede kitang tulungan gumawa step by step shadow integration practice. Pwede mong gawin na araw-araw. Shadow integration, tingnan nga natin. Wait lang ah. So, yan yun. Pagka integrated ka na, hindi ka na emotional, confident ka na, nagtitake ka na ng risk, hindi ka na madaling matrigger, kaya mo na bantayan yung emosyon mo. Pati nga iniisip mo, kulang si ChatGPT, pati iniisip mo, kaya mo nang bantayan. As in, pag may naisip ka mga negatibo, bigla mo na i-filter, parang hindi akin to. Parang pre-project lang to ng ibang tao sa akin. So yun mas makokontrol mo na pati nga isipan mo eh. Pero ang technique sa emosyon kasi tsaka sa isipan, wag mo siyang lalabanan kasi the more na nilalabanan mo, the more siya magpe-persist. 'Di ba nga, the more you resist, the more it will persist, 'di ba? I-let go mo lang, hayaan mo lang, observe mo lang yung naiisip mo negatibo. Tapos hayaan mo siyang mag-fade. Ganon din sa emosyon mo. Nakakakita ka ng mga influential dyan or mga successful or mga idol mo na naiinggit ka o nai-inspired. Pakiramdaman mo lang yung pakiramdam na yun. Tapos hayaan mo na lang mag-fade, di ba? Kasi the more na, hindi ako to, labanan ko, mas lalo magkakaroon ng resistance, di ba? Tapos hindi ka na magiging insecure niyan. 'Di ba? Confident ka na. Tapos maganda na yung treatment mo sa sarili mo.
technically mabuting tao ka na, 'di ba? Overall. Pero continuous process pa rin talaga 'yan dahil pwede ka pa rin mag-slip up 'di ba? Kasi hangga't buhay ka, kaya nga 'di ba? The only constant is change. So, maaring magbago ka ng kasi depende yan sa mga environment mo. Malaki talaga yung impact ng environment din sa totoo lang yung mga nakakasalumuha mo. Kasi nga 'di ba nga may tinatawag na low frequency environment. Yung mga hood, 'di ba? Sa hood nagmumura, nagsisigawan. So syempre pagka expose ka parati diyan sa ganyan, mahahawaan ka ng ugali nila. Kaya napansin mo yung mga yumayaman na nagpapakalayo sila sa hood, 'di ba? Now hindi naman natin ginajudge yung mga nasa hood. Pero yun nga yung nun na yung environment, malaking impluwensya talaga. Sure, pwede mo makontrol, pero paano kung makukulit yung mga yan? Everyday ka ginaganyan, di ba? Di maganda, lumayo ka na lang. Kaya nga ang control lang na magagawa mo is self-control lang talaga Kung naiinis ka na or ayaw mo na yung paulit-ulit na nangyari sa buhay mo is gumawa ka ng aksyon at paraan, di ba? Para makaalis dyan sa sitwasyon mo. Yan nga yung kapangyarihan ni God na binigay sa iyo di ba? Self-control, power na binigay sa ni God, self-control. Binigyan ka ng freedom of choice. Pero bago ka magka-freedom of choice, mahalin mo ang sarili mo. Peace.